Hi guys! Good morning! Ito. Meron akong ikikwento sa inyo guys na about my tatay ko sa kanyang nung buhay pa siya. Ito guys is gunita lang to sa kanyang kamatayan. Magiging 2 taon na siya ngayon September 4, 2 taon na pagkamatay ng aking tatay. Naalala ko na talaga ang lahat guys, nung kamatay siya. Pandemic na time yon, hindi talaga kami nakakauwi sa pagkamatay niya. Sobrang lungkot namin, mga kapatid ko, dahil hindi kami nakakauwi o makadalaw man lang. Sobra talagang higpit noong 2021 nangyari yan. Dahil nandito pa siya, yung buhay pa siya, and sabi ko sa kanya, ay huwag ka nang umuwi doon dahil wala nang mga anak mo doon, nandito na lahat sa Manila. Pero ayaw talaga niya na magpaawat sa akin. Sabi niya, gusto na talaga niyang umuwi. Pero ramdam ko na ang katawan niya ay yung mayroon na ba siyang nararamdaman bilang anak, nararamdaman ko yun. Dahil sa nagpupumiglas siya na gusto talaga niyang umuwi at doon siya sa bahay niya, sa sarili niyang bahay, doon siya magpapaalaga, hindi dito sa kanyang mga anak. Kaya pinauwi ko. Sinamahan siya ng aking kapatid, sumama siya doon kasi nagpapasyon din yun. Nang that time na yun, nagpapasyon siya. Sila at kanyang mga pamilya. Akala ko lang na ang lahat ay okay lang. Nung pagdating doon, mangabutan siya ng 1 buwan, ayan na. Dahil sa sobrang biyahe, siguro napagod rin siguro siya. Tracking kasi sila hindi sila sumakay ng airplane kasi bukod doon maraming mga papel na inaasikaso, kaya nag-tracking na lang sila doon pag-uwi. Kaya ang kapatid ko kasama ng kanyang asawa at anak. Tapos ngayon nung dumating na ng 3 buwan ay yun na, nagkasakit na yung tatay. Kami todo support kami sa kanya na nagkasakit siya. Wala kaming magawa malayo kami. Kami ng kapatid ko, ako at si panganay namin si Edith na kapatid ko. Yun talaga ang todo support sa aming buong pamilya. Kasi din ang aking mga kapatid, may support naman din, kaso lang siyempre pa isa-isa lang dahil wala naman din. Hindi naman namin sila mapipilit dahil wala naman din sila. Nung nagkasakit siya, sabi ng isa kong kapatid, "Ate, hindi ko kaya rito na mag-alaga dahil mayroon pa raw siyang mga anak din na sikasuhin at alagain." Maliliit pa kasi yung mga anak niya guys. Nag-iusap ako sa isa kong kapatid na lalaki na si Dodong. Hi Dong, nasa Batangas siya ngayon. Nag-iusap ako sa kanya na umuwi ka muna, pakiusapan mo yung asawa mo, umuwi ka muna at ikaw muna ang mag-alaga sa ating tatay. Pumayag naman din siya sa paunlak na sinabi ko sa kanya. Pinaunlakan niya ako guys, umuwi ang aking kapatid na walang anumang sinasabi. Sinunod ko yung mga sinasabi ko. Kasi sabi ko sa kanya, kung walang mag-alaga sa kay tatay, sa karami-dami natin, 12 tayo magkakapatid, wala man lang mag-alaga sa kanya, sobra naman yata natin kasama, sabi ko. Ay sila kasi guys, yung aking mga kapatid, hindi sila, pag ang panganay namin kapatid, pag magsalita, parang binabaliwala nila ang salita ng panganay namin kapatid. Pag ako naman magsalita, sunod sa kapatid, sa panganay, mukhang dito sila
umaano sa akin, yung maniniwala na ako magsalita sa kanila. Kaya maraming salamat din sa mga kapatid ko na iba na buong pagtitiwala sa akin at respeto nila sa akin bilang kapatid, na sila talaga ay gumagalang sa aming magkapatid. Na panganay namin si Edith at ako pangalawa, gumagalang talaga sila guys. Kaya sinusunod nila kung ano yung aking sasabihin. Ayan, sinusunod ni Dodong yung aking sasabihin. Umuwi siya ng nagpaalam sa kanyang asawa, umuwi siya doon sa Surigao del Sur. Siya talaga ang nakalaga sa aming tatay hanggang sa siya ay nalagutan ng hininga. Bago ang lahat yun, nung bakit hindi pa siya nalagutan ng hininga, ay todo suporta kami sa kanya. Halos na magkasara-sara na ang tindahan ko guys. Para lang siya mabuhay. Para lang siya madugtungan yung buhay niya. Kung anong pangangailangan ng aking kapatid, pinapadala namin niya lahat. Ganon kami kasupported sa aming tatay. Kaso lang talaga, ang doon na lang siguro yung buhay niya. Kasi kahit anong gawin namin pilit na mabubuhay siya, siguro yun ang hanggang doon na lang talaga siguro yung kanya. Sabi ko, humingi siya sa kay Dudong na, sabi ng tatay ko, humingi siya sa aking kapatid daw, gusto daw niyang kumain ng mga masasarap na pagkain. Sabi naman ng kapatid ko, Pinsi, gusto daw ni tatay humingi ng masasarap na pagkain. Sabi ko, ibigay mo. Lahat ng gusto niya, ibigay mo. Nagpadala na naman kami ng pera. Isang linggo, 2 beses kami magpadala ng pera para sa kanyang mga pangangailangan sa kanyang katawan. Mga gamot man yan, o mga gamit man yan, kung ano-ano mga bandits, kung ano-ano mga gamot ang sinapkapan sa kanyang katawan, guys. Sobrang namin na-appreciate yung hirap ng aming tatay. Pero kaso kami, wala kaming magawa at hindi kami makauwi dahil umuwi naman kami, wala naman magsuporta sa kanila. Kasi yung aking mga kapatid ay walang-wala man din. Kaya yung that time na yun, hindi talaga kami nakauwi. Yung that time na yun, humingi yung tatay ko ng mga pagkain, ibinibigay ng aking kapatid. At sabi ko, bilhin mo lahat yan. Kasi ramdam ko na yun na talaga ang gusto niya. Kumain na siya sa yung masasarap na pagkain na gusto niya. Huwag mong ipagdamot sa kanya yan. Kahit bawal, binigay namin sa kanya. Yan. Gusto daw niyang kumilaw. Binigyan namin ng kilawin. Gusto daw niya uminom ng Maria Clara. Binigyan namin ng Maria Clara. Para lang mabuhay at masaya ang aming tatay. Yun ang memory ng tatay ko, guys. Sobra namin talagang lungkot yung time na yun. Dahil kahit ganyan ang tatay namin, mabait yun sa akin. Mabait sa aming magkapatid. Kahit naman nung bata pa kami, may pagkasungit siya. Natural lang yun sa magulang. May pagkasungit na para yun sa mga anak, para i-guide niya ang mga anak niya para maging matuwid paglaki. Yun ang naranasan ko sa tatay ko. Na hindi ko nakakalimutan yung kanyang mga pangaral sa amin lahat. Kahit naman mapalo kami niya bilang mga anak niya o bilang magulang na napalo kami, yan ay tanggap namin dahil yun ay disiplina sa aming magkapatid na sana huwag namin tularan yung ibang mga bata na pariwara. Sobra talaga guys, ang lungkot namin yung nawala ang aming tatay. Ngayong September 4, 2 years anniversary na niya. Tay, kung saan ka man, ito kami mga anak mo nakaalala sa iyo. Kung nasa hibin ka man ngayon, sana gabayan mo na lang ang iyong mga anak at ang iyong mga apo. Yun lang ang aking message sa kanya at maraming salamat sa panonood niyo sa aking throwback sa aking tatay nung siya'y buhay pa. Sobra-sobra talagang appreciate ko sa kanya at malungkot kaming lahat. Tulad pa, dagdagan pa ng aming nanay na ang aming nanay ay may Alzheimer. Yun, isa pa yun ang aming
yung inalagaan, number 1, nandito sa aming poder. Kasi wala namang ibang mag-alaga, kundi kami lang talaga. Iba-iba, pinapasa ko sa iba kong mga kapatid para patikimin din sila kung paano mag-alaga ng magulang. Pero wala naman silang mabait ang aking mga kapatid. Silang lahat mabait at masunurin. Iyon ang kwento ng aming buhay sa aking tatay ng buhay pa. At maraming salamat talaga sa inyong mga followers na walang sawang nagsuporta sa akin. At sana ay suportahan niyo pa ako sa aking mga ginagawang video. At sana ay huwag kayong magsasawang kapapanood sa video ko. Tulong niyo na rin yun sa amin. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat sa mga viewers ko at followers at yung mga tahimik na mga viewers dyan. Maraming thank you sa inyong lahat. Wala na yata akong masasabi dahil yun talaga ang aking ramdam sa aking atay. Gusto kong umiyak pero pinipigilan ko yung aking damdamin na hindi ako makaiyak kasi pera ko itong umiyak eh. Tuloy-tuloy na yung aking pag-iyak. Mukhang hindi na ako yata makapagsalita, guys. At maraming thank you talaga sa inyo lahat at God bless. God bless. At maraming salamat din sa aking tatay kahit na nandun na siya sa heaven. Ginugulutan namin ang kanyang kamatayan. At maraming thank you, Tay. Kung saan ka man, gabayan mo na lang kaming lahat. Iyong mga anak at ang iyong God bless po sa iyong tatay. 2 years anniversary. Salamat sa inyo, guys. Maraming thank you.